Ayan mga bossing, magandang araw na naman po sa atin lahat. At ito mga bossing, welcome back na naman dito sa ating channel. For today's video natin mga bossing, ayan nakita nyo naman yung intro natin, M3 o Mio i125, na kung saan napakaingay ng kanyang makina. So kapag ganyan ang ingay ng inyong makina mga bossing, ay dito muna tayo mag-check. So share ko sa inyo ano yung mga dapat at una nyong i-check kapag ganyan kaingay yung inyong makina, para maiwasan natin na magkamali tayo ng pagbubukas kung saan man. So ito yung pinakamadali at ito na yung pinakauna nating i-access para malaman natin kung ano nga ba yung sira ng ating unit. So ang gagawin lang naman natin dyan mga bossing is tatanggalin natin yung ating head cover at syempre ay itatiming natin mga boss. Ayan. So para malaman natin ang issue at problema kapag kaganyang kaingay, so dito sa unahang bahagi muna tayo mag-uumpisa. So kailangan natin is ma-timing. So ang timing ng Mio M3, ayan. So kung may makikita kayong guhit, so hindi siya natural guys. Sa ibang unit kapag may guhit, yun yung timing mark. So yung guhit is nakatapat do sa ating intake at ang pinaka-timing niya is itong nasa may pinaka-stopper, ayan. So yan yung nakakagitna mga bossing. Yan yung pinaka timing at yung pinaka-top dead center ng ating unit. So makikita rin naman natin yan do sa guhit ng ating magneto. So kailangan lang muna natin is may timing para makuha natin yung relax ng ating rocker arm at ayan. So kitang kita dito sa ating camera kung gaano kalaki ang clearance ng ating exhaust na rocker arm. So ang issue at problema ay gumagalaw yung umiikot naman yung intake na rocker arm. So ayos yung intake rocker arm. Ang problema is itong ating exhaust rocker arm. Dahil yung nasa babang rocker arm natin mga bossing ay hindi gumagalaw yung kanyang bearing. So mamaya papakita ko sa inyo. So ang gagawin natin dito mga bossing, hindi naman natin yan ibababa. So ang gagawin lang naman natin dyan is luluwagan lang natin yan, yung 4 na bolt. So tatanggalin natin yung ating pinaka timing gear at yung pinaka stopper dito sa ating pinaka shafting ng ating rocker arm. So hindi mo na kailangan ibaba yan mga bossing. Ito lang yung gagawin natin. Tatanggalin lang natin tong pinaka Allen bolt na nakatornilyo dito sa ating pinaka stopper ng ating shafting. Ayan. So ganyan lang yung gagawin natin. Hindi natin ibababa yung ibabaw. So kapag natanggal natin yan mga bossing, tutulok na lang natin yung pinaka shafting papunta palabas. Ayan. So gaya ng ginagawa ko mga bossing, ganyan lang. Tatanggalin lang natin yung pinaka shafting. At ayun, nabunot na natin itong ating pinaka mismong rocker arm. So ito mga bossing yung ating natanggal na rocker arm. Ayan. So kung makikita nyo, yung pinaka bearing ay halos lumabas na doon sa kabila at hindi gumagalaw. Ayan. So kung makikita nyo, ayun dapat yung bearing natin na yan ay pre-play na umiikot doon sa ating pinaka cams. So ito yung ating bagong rocker arm. Ayan. So ganito ang itsura ng bagong rocker arm na bearing. Ayan. So gumagalaw, umiikot at hindi kaya ng itong isang ito na halos ay nagbabakal to bakal na lang yung paggalaw niya doon sa ating mismong camshaft. Kung kaya napakaingay na kanyang makina. Okay? So yung mga ganun tunog, karaniwan na yan dito sa M3 na laging exhaust rocker arm yun nagkakaroon ng problema. So kapag gaganon ng tunog, hindi siya pambaba. So dito lang muna tayo lagi mag-uumpisang maghanap at mag-troubleshoot sa ibabaw kasi ito yung isa sa palagi ang nagiging problema ni M3. Ayan. So yung sukat naman ng ating intake at saka nung ating exhaust. So huwag nyong ugaliin na mag-timing at mag-tune up ng peeling gauge mga bossing. So gagamit po tayo dyan ng pillar gauge. Ayan. So kailangan ay may tama natin yung sukat ng pillar gauge. So kung gusto nyong malaman yung pinaka-actual na sukat ng inyong intake at exhaust na clearance, yan po ay nandyan lang po sa ating gilid ng ating U-box. So nakalagay po dyan ang sukat ng ating intake at ating exhaust valve. So talagang mas malaki yung clearance ng ating exhaust na nasa 0.23 hanggang 0.27 maximum pag malamig po ang makina. Isa sa possible na nangyayari kapag kaganyan ay hindi na ganun kaganda
or hindi ganun kalimit ang pagpapalit ng langis. Ayan. So yun yung isa sa nagiging problema kung bakit yung mga bearing natin ay bumibigay. Okay? So kailangan nalulubricate ng ayos yung ating mga bearing at para makaikot sila ng ayos. So gaya ng ating bearing ng ating rocker arm. Yung bearing ng ating rocker arm ay stick bearing. So hindi siya gaya ng bolita. So possible talaga na kapag hindi nalulubricate ng maganda at maayos yung ating bearing ng rocker arm, may possible talaga na nagiging issue niya, lalo na at napakalaki ng clearance ng ating exhaust. So yun yung nagiging issue. Ang nangyayari, halos nabubugbog ng ayos yung ating ng husto yung ating pinaka bearing ng ating rocker arm. Okay? So yun yung isa sa nagiging paliwanag ko kung bakit nagkakaroon ng problema palagi yung mga exhaust rocker arm, kung bakit laging umiingay. So isa sa na po pwedeng yung pagbasihan dyan is kailangan tama yung timing ng ating clearance. So intake at exhaust. So meron nakukuha sa ganon, so meron namang hindi. So gaya ng unit na to na hindi talaga siya makukuha kasi yung mismong bearing niya ay sira talaga. So hindi siya naman napapalitan. So meron naman nabibili sa kasa na mura lang naman yan mga bossing, kayang-kaya yan, napakamura lang yan. So sulit na yun sa paggamit at mas madali siyang magpalit kaysa dun sa halimbawa ay magpapalit pa ng bearing. Ayan. So wala rin naman mabibilhan ng bearing. So yun na yung pinakamaganda at pinakamabisang paraan is palitan ng bago. Okay? So ayan mga bossing, ito ay pinapalit na natin, binabalik na natin. So kung paano lang natin siya kinabit, so syempre ganun lang din kung ganun natin siya kinalas, so ganun lang din natin siya ikakabit. So ganun lang din kasimple. So para hindi mabago yung timing, hindi na natin tinanggal yung mismo rocker arm do sa kanyang timing chain. So iniisod na lang natin para ma-access natin yung pinaka tornilyo ng ating lock ng ating shafting ng ating rocker arm. So mas madali nyo siyang magagawa, hindi nyo kailangan mag-timing. So ganyan lang. So yung ginagawa ko lang is sinihigpitan ko na itong ating mismong tornilyo ng ating camshaft. Ayan. So eto mga bossing, testingan na natin yung ating unit kung tumahimik na nga ba siya. Okay, so ayan, kita nyo naman mga bossing, balik na ulit sa dating tunog ng motor ng ating customer. So tinis ito ng ating customer na kung may ilang buwan dahil inakala niya na mas malaki yung kanyang magagastos, kaya hindi niya maipagawa itong kanyang unit. So anong nangyari, ayun, nasira ng tuluyan yung kanyang rocker arm dahil dito sa isang unit ng pyesa na to. Ayan, yun yung naging issue at naging ingay. So baka ganyan din yung issue ng unit nyo, ito pwede nyo pagbasihan. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat. So till next video natin, God bless po sa ating lahat and ride safe po mga boss.